umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Blessed and Merry Christmas po sa bawat isa. Mula sa akin at sa aking pamilya, mula sa aking puso, isang maligayang Pasko sa bawat isa. Tayo po ngayon ay dadako ng ating morning devotion. Actually, nais ko lang sanang umawit ng papuri sa Panginoon ngayon, mga Christmas songs. Pero bibigay rin tayo ng konting salita ng Diyos, ng encouragement sa ating lahat para sa Kapaskuhan na ito. Salamat sa Panginoon. Merry Christmas po, Brother Alvin, Sister Maricel. Bumati nga muna po ako. Ngayon ko na lang ulit gagawin to. Pastora Marie Chris, Merry Christmas po sa mga kapatid natin na naroon sa Egypt. Nakita ko po yung inyong gawain kanina. Sister Ira Vicente, Blessed Christmas, Blessed and Merry Christmas po sa bawat isa. Awit po na tayo na isang awitin ngayon. Christmas is the time. Dapat pala nag-send ako ng lyrics na, pero sige, pagkatapos ko po umawit ay pilitin ko po makasend ng lyrics para po sa mga awitin natin ngayon. Salamat sa Panginoon. Christmas is a time. Bago po. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. There are different times and seasons that comes to us each year. Holidays that bring memories, laughter, sometimes tears. Among them, one stands out far above the rest. It is Christmas, and we know the reason why. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. May this message linger in our hearts as New Year comes to us. God so loved that He gave His Son to save us from our sins. Let's follow His example, spread His peace and say that in Christ it is Christmas every day. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time to love. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, salamat Diyos, aming Ama, salamat po. Dahil kahit sa kabila ng aming pagkapuyat, O Diyos, narito kaming lahat, O Diyos, bumangon ng maaga. Sinimula ng araw na ito sa pamamagitan ng pagpuri, pakikinig ng inyong salita.
mensahe, Panginoon, na galing sa inyong salita. Salamat po sa inyo. Sa oras na ito, marahil kami ay nag-aaral lang ng kaunti at magpupuri sa inyo. Pero sa pagkakataong pa rin ito, Panginoon, patuloy ng pagsama ninyo, Panginoon, ang maranasan namin. Na walang ibang maitaas, Panginoon, kundi kayo lamang. Na malaman namin, Panginoon, yung tunay na dahilan ng Kapaskuhan na ito. Salamat po sa inyo. Kaya Banal na Espiritu, samahan niyo po kami. Kaya po mumuna sa amin. Hiniling ko po sa saan man kami naroon, maramdaman namin ang inyong pagkilos at presensya sa mga oras na ito. Nagkakatiwala po namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Gandang umaga po sa bawat isa. Ngayon pa lang magpasalamat na ako para baka makalimutan ko pa mamaya. Salamat sa Panginoon sa pagtatapos po ng ating pagmimisyon dito sa lugar ng UAE. Kanina nga lang, kaya pagpasensyahan nyo na po, medyo pause po ako. Kanina lang ay kakatapos lang po ng anniversary, last anniversary po natin ngayon sa taon na ito sa DFC Ajman. At salamat sa mga nanalangin. Talagang kumilos ang Panginoon. Natanggap ng bawat isa ang kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Nais ko din po magpasalamat sa lahat ng tumulong at nakiisa sa mga nanalangin para sa gawain sa pag-mission po natin ngayon dito sa UAE. Nakita at nasaksihan ko ang pagkilos ng Panginoon. Kaya malinaw na masasabi ko po sa inyo, nagtagumpay po ang Panginoon. At ang tagumpay na pinagkaloob po sa akin ng Panginoon ay tagumpay din na pinagkakaloob din po ng Panginoon para sa bawat isa. Kaya hallelujah, salamat sa Panginoon. Mamaya lang po ay ngayon po kasi dito sa UAE ay nasa 1:30 pasado. Mamaya-mayang gabi lang rin po dito sa UAE ay pupunta na po ako ng airport. Ako po ay pauwi na ng Pilipinas. So mga 27 siguro ako ay naririyan na po sa Pilipinas. Kaya purihin ang Panginoon. May pagbukas mo muna kayo sa akin. Kaya may po, maraming salamat po sa bawat isa. No? Hindi ko man po kayo mapasalubungan lahat, pero ang Panginoon po ang bahala na magpala po sa inyo. At ako po yung nag-declare ng pagpapala sa lahat ng nakiisa, sa lahat ng mga nanalangin para sa pag-mission po natin na ito. At ang Panginoon po ang magpapala sa bawat isa. May pagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Isaias. Punta po tayo sa aklat ng Isaias chapter 9. Saglit lamang po magbabasa dahil gusto ko sana talagang umawit tayo ng mga awitin. Isaiah chapter 9. Marahil yung ilan ay alam na ang talata na ito. Sa Isaiah chapter 9 verse 6. Pero kung inyo pong mamarapatin, isesend ko lang po muna saglit yung ilang mga lyrics na kakatahin natin ngayon. No, i-comment ko po dyan. Tapos, baka maano ko po. No? Baka pin ko po para makita po ng lahat. Para yung iba ay makasabay po natin. Pag bumanhin nyo na rin po kung ang ilang lyrics po dito ay may chords. No? Kung mamarapatin nyo naman po ngayon, onting tiis lang, onting wait lang po. Pero ang talata po natin ngayon ay sa aklat ng Isaiah, muli chapter 9 verse 6. Ayan po. Ayan. Salamat sa Panginoon.
nakapag-send na po ako ng lyrics. Hintayin ko lang po na lumabas at atin pong, ayan, ipipin. Ayan, nakapin na po. Praise God. So, basahin po natin dito sa aklat ng Isaiah chapter 9 verses 6. Sabi po dito sa Tagalog, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Sabi pa dito, hindi magwawakas sa verse 7, hindi magwawakas sa pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang nagmamana ng kaharian ni David. Papatagin niya ito at paghahari ang may katarungan at katuwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. Hayaan niyo po na basahin ko po siya sa English. Sabi po dito, sa English, sa verse 6, For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. So sa Isaiah chapter 9, dinidescribe ni Isaiah po rito yung future ng Israel. Kung kailan ibabalik ng Panginoon ng liwanag sa madilim na lugar, no, na bibigyan niya ng rest, no, security and abundance, no. Minsan pa yung pagsakop ng mga kaaway sa bansang Israel. At bibigyan pa nga ng pagtigil yung pagdigmaan, no, mismo. Ngayon, makita natin dito, nung binabasa ko to, sinusubukan ko na ipwesto yung sarili ko dun sa mga Israelita. Ano kaya ang response ng ano kaya ang pwede maging response ng isang Israelita pagdating sa marinig nila itong mensahe na inihatid ni Isaiah. So una, pinapakita dito ni Isaiah na paano i-accomplish, paano gagawin ng Panginoong Diyos ang sinabi niya dito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Una sa lahat, sinabi dito na He will do it through a person. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng isang tao, isang human being, no, isang bata. For unto us a child is born. At ang verse na ito ay madalas gamitin sa mga Christmas sa Christmas season dahil isa itong hahayag ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. At malinaw na ito ay patungkol sa Panginoong Hesus, mga kapatid, di po ba? Lagi na natin ito naririnig taon-taon na lamang. At napakalinaw na itong tinutukoy na ipapanganak na bata ay ang Panginoong Hesus. Bukod doon, pinapakita rin dito ni Isaiah yung isang kakaibang description, no, sabihin muna natin sa oras na ito, yung taong ito na ipapanganak. No? At malinaw na tinuturo na ito ay isang hari. Bakit? Katulad ng sinasabi dun sa English, the government will rest on his shoulders. Sa Tagalog, sabi dito, isang batang lalaki na maghahari sa amin. So he will be sa mata at sa pandinig ng Israelita, unang maiisip agad nila dito ay hindi presidente kundi isang hari, not just any military leader, but a king na maghahari sa kanilang lahat, no? At from this, sa umpisa, yes, a child will be born, he will be king, praise God. Siguro ganun yung iniisip ng mga Israelita. Pero sa mga sumusunod pang description ni Isaiah dito, medyo patindi ng patindi. At malalaman natin kung bakit. At alam naman ng iba kung bakit. Pero patindi ng patindi. At just like I said earlier, iniisip ko, ano kayang kaisipan ano kayang iniisip ng mga Israelita nung narinig nila tong mensahe ni Isaiah. So,
Seems acceptable. A child will be born, he will be king, the government will rest on his shoulders. Pagkatapos nun, bigla-biglang titindi yung description ni Isaiah dito. Bukod doon, sabi doon, he will be called a wonderful counselor. No, imagine niyo po yung isang leader na laging magiging tama yung kanyang desisyon. Hallelujah. Laging magiging wise, laging magiging best yung kanyang decisions. Pangarap natin 'to na magkaroon tayo ng presidente o mga government leader na palaging tama yung kanyang desisyon, kanyang mga hakbang. At wala na tayong ibang makikitang ganun maliban sa ating Diyos. At sabi doon, bukod sa siya ay magiging hari, no? Magiging wonderful counselor din siya. No? Isang leader na laging magbibigay ng tama, pinaka-the best na decision sa lahat ng senaryo ng kanyang pangunguna. No? And he will give unfailing counsel. No? Kaya nga, wonderful counselor, not just any counselor. Kasi pag sinabi natin counselor, baka mamaya yung iba ay makapag-isip ng normal na counselor dito sa mundo. But He is God. Jesus is our wonderful counselor. Bukod doon, ito na yung dito na siguro magiging parang, teka lang, siguro marahil dito na magkakaroon ng tanong ang mga Israelita. Kasi susunod na description sa kanya, ano po yung sinabi doon? Pagkatapos ng wonderful counselor, a mighty God. So makapangyarihang Diyos. Siguro, teka lang, a child will be born. He will be king. He will be a wonderful counselor and a mighty God. Makapangyarihang Diyos. No? Yung ibang araw po nabasa ko isa sa commentary. Yung ibang araw pong Bible scholar, sinusubukan nilang hanapin yung talagang ibig sabihin. Inisip nga daw nila doon sa commentary na basa ko, baka daw lang yun, mighty hero, no? Mighty leader, pero mighty God talaga yung yung sinasabi ng mismong text, no? Kaya yung person na ito na ipapanganak na magiging hari, magiging wonderful counselor, he will be the best leader, the best king that the Israelites will ever have. Tapos bukod doon, he is also called the mighty God. A mighty God, makapangyarihang Diyos. At alam natin na kung this child will be ultimately revealed as Jesus, the Son of God. Alam natin yan, pero try to put your shoes try to put your feet in the shoes of the Israelites. Teka, nung narinig nila to, tao tas biglang Diyos. Ano pa yung sumunod doon? Ito, mas matindi. Dahil pa dito. In addition, this king will be called both everlasting Father, hallelujah, and Prince of Peace. In short, mga kapatid, ayaw ko na sanang masyadong magpakahaba. In short, He is God. He is called everlasting Father. Marami ng hari na tinawag na Ama. Nung maraming panahon na nakalipas. But this king's fatherhood will never end. His fatherhood will never, kaya nga everlasting Father. Bukod pa doon, He will be the Prince of Peace. This divine King will be so powerful. Itong hari na ito ay magiging makapangyarihan na hindi siya magdudulot ng bloodshed, no? Napakadaming bloodshed, gruesome wars. No, he will start a lasting peace here on earth, no, that will bring all end sa lahat ng mga digmaan, no. Kaya nga ang titulo sa kanya, Prince of Peace. Mga kapatid, kanina pa ako salita, pero ang tinidescribe lang din ni Isaiah dito, ni Prophet Isaiah, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Isinilang siya rito sa mundo. Babalikan natin John 3:16, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa sanlibutan.
Binigay niya ang kanyang kaisa-isang buktong na anak. No? At nung pinanganak siya rito sa lupa, no? Ito siya, yung ating pinabanggit kanina pa. He will be a king. The government will rest on his shoulders. He will be a wonderful counselor. He is a mighty God. He is an everlasting Father. And He is the King, Prince of Peace. At marami pa yan, pero mga kapatid, that very God that we are talking about right now has put His Spirit in us to be able to also experience His wonderful counsel, to also experience His mighty power, to also experience His love, to also experience His peace. He is God, and His Spirit has been put in us. Hallelujah. Kaya mga kapatid, di man natin maabot yung sinasabi ng mundo na ideal Christmas. Tayong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, alam natin to. Hindi man natin maabot yung glitz and glamour, spectacular Christmas, white Christmas, red Christmas, ano pa mang Christmas yan. No? Mahalaga mga kapatid, maunawaan natin. Ang naging dahilan ng Kapaskuhan na ito ay dahil bumaba ang Panginoong Jesus sa kanyang luklukan. Inalay niya ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Kaya ngayon sa lahat ng sasampalataya sa Kanya, ibinigay niya ang kanyang Espiritu upang maranasan din natin. Tayong mga hindi deserving, maranasan natin ang kanyang pangunguna sa ating buhay. His wonderful counsel, His mighty power, His everlasting love, and the peace that passeth understanding. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong isang bagay na dapat talagang pagpasalamatan sa oras na ito, pasalamat tayo sa Panginoon sa dakilang bagay na binawa niya sa ating buhay, na naging dahilan ng selebrasyon natin sa araw na ito. Nung mga nakarang araw, sa lahat ng mga nag-speaker po ako sa ilang mga churches nung nakarang araw, nag-Bible study, challenge ko sila, sabi ko, bago natin sambitin siguro yung Merry Christmas sa tao, magsambit muna tayo ng pasasalamat. Pagpatak ng Paskong Kapaskuhan na ito, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. At ngayon, sa oras na ito mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Awit na po ako ng isa, ayoko na magpakahaba. Awit pa po ako ng isang awitin, may kita nyo dyan sa mukhang po ata, kulang po ata yung nilagay kong lyrics. Sorry po sorry po. Okay, yan na tayo. Salamat sa Panginoon. Awit po tayo ng isang awitin. Hindi ko alam kung kumpleto, pero sige, mamaya na lang natin ayusin. Ito pong awitin na ito ay kinompose ng ating Pastor Paul, nang siya'y yung bata-bata pa. At tungkol ito sa tunay na diwa ng Pasko. Hallelujah. Minsan may isang sanggol. Hallelujah. Minsan may isang sanggol sa ating
ibinigay. Taglay niyang pag-asa, buhay sa lahat. Ngunit siya'y di tinanggap ng sarili niyang bayan. Ibinako siya sa krus, naging hain sa Diyos. Opo. Minsan may isang sanggol sa ating ibinigay. Taglay niya ang pag-asa, buhay sa lahat. Ngunit siya'y di tinanggap ng sarili niyang bayan. Ipinako siya sa krus, naging hain sa Diyos. Ngunit kanyang kamatayan nagdulot ng kaligtasan sa ating lahat. Yan ang diwa ng Pasko. Ngunit kanyang kamatayan nagdulot ng kaligtasan sa ating lahat. Yan ang diwa ng Pasko. Salamat, Panginoon, mayroong Pasko dahil sa inyo. Buhay niyo'y ibinigay, sa pasabsaban isinilang. Kaya ngayong Pasko, aawitan kayo mula sa puso. Nawa ngayong Pasko, higit sa lahat ng bagay, ligaya ko'y manggaling sa inyo. Hallelujah. Sabi dun sa inawit natin kanina, pasensya niyo na po talaga yung aking boses, na pinako ang Panginoon sa krus at siya yung naging hain sa Diyos. At ang kanyang kamatayan, mga kapatid, ang kanyang kamatayan yung nagdulot sa atin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. His death became the way for us to have everlasting life. Sa kanyang kamatayan nagdulot ito ng kaligtasan para sa ating lahat. At yun po ang tunay na diwa ng Pasko, mga kapatid. Hindi yung regalo na natatanggap, hindi yung lahat ng pagkain na kinain natin kanina, hindi yung mga selebrasyon, mga games, mga kapatid. Ang diwa talaga ng Kapaskuhan ay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nung nakaraan, sinabi ko dun sa isang church na ito sa Abu Dhabi, itong nakaraan lang sa Abu Dhabi, sabi ko, kapag yung isang pagdiriwang o isang company ay hindi na kumikilos ayon sa kanyang purpose, magiging nonsense na iyon. Kapag ang pag-ibig ng mag-asawa ay hindi na namumuhay sa pag-ibig,
sa pag-iibigan, hindi na magiging mabuti yung bagay na ito. Kaya pag ang Kapaskuhan ay sineselebrate natin na hindi ayon sa tunay na diwa ng Pasko, magiging walang silbi ang lahat. Kaya mga kapatid, i-celebrate natin ang Kapaskuhan na ito sa tunay na diwa nito, mga kapatid. Maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Awit pa po tayo ng isa pang awitin at dito na lamang po ako magtatapos. Happy birthday, Jesus. Hallelujah. At sabayan niyo po ako, mayroon pong lyrics dyan kung alam niyo po yung kanta. Excuse me po. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsels and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Minsan pa po. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsels and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Hallelujah. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, pag-ibig na pinagkaloob niyo po sa amin. You have shown your love while we are yet sinners. Pinakita niyo ang pag-ibig niyo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Hindi nga lang sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, nung panahon pa lang na sinabi niyo kayo na magiging tagapagligtas ng mundo. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Tawarin niyo kami, Panginoon, sa mga panahon na ginunita namin, Panginoon, nagdiwang kami ng Kapaskuhan sa maling panahon. Mas inintindi pa namin yung gusto namin gawin, Panginoon, na ma-please namin ang tao. At madalas pa nga, Panginoon, nakalimutan namin yung tunay na dahilan ng Kapaskuhan ito.
patawarin niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito. Kaming lahat, Panginoon, ay nagkakaisa. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Sa panahon na ito, at hindi lang naman sa panahon na ito. Dahil kami, Panginoon, ay sa inyo. Wala kaming dahilan para maging malungkot sa Kapaskuhan, ma-disappoint sa mga natanggap namin, sa mga matatanggap namin, sa mga selebrasyon namin, sa mga nilaro namin, Panginoon. Hindi dapat kami ma-disappoint.